ka na ika'y mawiwili. So mga par, matapos nga po natin sinabi nung nakaraan lamang na posible maglaban ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao kalaban sa Errol Spence Jr. Sakaling bumalik si Spence sa aksyon matapos ang bugbog na inabot nito kay Crawford, kung saan tila magkatotoo ito mga idol dahil pinag-uusapan na po ang muling pagbabalik ni Spence sa aksyon bago magtapos ang taong kasalukuyan o di kaya sa unang quarter ng 2026. Pero hindi pa sure kung didiretso kaagad ito sa laban kay Boss Manny. Magamay kaagad naman ito mga idol, sinupla ni Timothy Bradley ang rumors na pagbabalik ni Spence. Ano yan mga idol? Manatili na lang daw si Spence na magretiro. Wag na daw ito bumalik sa aksyon unless na lang talaga kung kailangan talaga nito ng pera. Wag na daw ito bumalik mga idol. Nagawa na daw nito ang dapat niya gawin sa boxing sports. Well, parang sinasabi lang dito ni Bradley mga idol na wag na dagdagan ni Spence ang punishment na tatanggapin niya sa bakbakan. At malamang mga idol, ganito rin sigurong sasabihin ni Bradley sakali mangyari ang bakbakan ni Spence at Pacman na delikado pa rin si Spence sa isang 46 anyos na legend matapos ang pinagdaanan nito na bugbog hindi lang sa ibabaw ng ring kundi pati na rin sa mga aksidente. Samantala matapos nga po pumirma mga idol ng kontratang angas ng Pinas General Casimero sa Kamida Promotion na siya ang gumulat ulit sa Japan Boxing, kung saan mga idol ito na rin ang naging hudyat ng bagong Oriental Featherweight Champion na si Nakagawa para hamunin si Cuadro Alas sa isang bakbakan. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, Kamida Promotion din po humawak kay Nakagawa. Meron itong record mga idol na 31 wins, 20 KO, 3 draw at 11 dito ay nakuha niya sa talo. Will bibihira lang talaga mga idol na merong humamon kay Casimero sa bakbakan. Malamang mga idol, matagal nagigil itong si Nakagawa na basagin si Casimero para manahimik na. Kaya abangan natin to mga idol dahil sa hamon na to ng hapon, malaki ngayon ang tsansa na siya ngayon ang susunod na makakalaban ni Cuadro Alas dahil pareho silang promoter. Sa kabilang banda naman mga idol, isang old school nga po na bakbakan ang pinakita ng dating dalawang kampyon na si Regis Progre at Jojo Diaz sa naging boxing event ng Golden Boy Promotion. Grabe ang bakbakan mga idol, isang slugfest talaga ang banatan, walang takbuhan, tamang wasakan talaga ng mukha ang nangyari. Hilong talilong itong si Progre kay Diaz, makailang beses ito kumain na malalakas na kaliwa, bagamat nakakuha naman ng momentum itong si Progre sa kalagitnaan ng laban at biniyak din ito ang kilay ni Jojo Diaz. Sa sobrang gigil ng dalawang fighter mga idol, nabasagin ang mukha ng bawat isa nung na-outbalance si Progre at bumagsak ito sa canvas. Pero kahit nakaupo mga idol, ibinanatan pa rin siya ni Diaz. Grabe ang bakbakan na to mga idol, kahit break na nagbabanatan pa rin. Pero sa huli mga idol, nakuha po ni Progre ang panalo via unanimous decision. Pero para sa atin mga boss, walang ibang panalo dito sa laban ng dalawang fighter kundi ang mga boxing fans na nanood sa bakbakan. Sulit na sulit talaga ang pera mo kapag ganitong bakbakan ang mapapanood mo sa boxing sports.